Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. And dito na naman nga po ako, ang nag-iisa ninyong magandang ka-legendary kids. Nagbabalik upang magatid sa inyo ng panibago pong update, latest happenings about sa TVJ. Mga balitang may kinalaman sa Itbulaga at sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung isa ka sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa aking channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button and the notification bell para maging updated po kayo at una sa nilalabas nating balita. Samantala, mainit po natin pag-uusapan ngayong araw ay patungkol nga po dito sa Showtime na kung saan ay meron po pala na nanganib na matanggal na host po sa kanila. So, ikinagulat po ito ng marami. Nawindang po ang mga netizen sa balitang ito sapagkat hindi po nila akalain. Sapagkat kasama po ito sa mga original host ng Showtime. To be honest guys, napakalaki rin po ng naging ambaga ng mga ito sa Showtime. So, nabulgar po ito ka-legendary kids kamakailan matapos pong interviewin ni Tito Boy Abunda ang dalawa sa noontime host ng Showtime. Mula po sa post and article ng GMA Network, isang rock and astig na hapon ang pinagsaluhan ng King of Talk na si Boy Abunda at ng rock duo ng hit noontime variety show na It's Showtime na sina Jugs, Jugweta, and Teddy Corpus. Basahin na buong kwento sa link ng comment section. So, meron daw pong inamin ang dalawa dito na kung saan kinailangan nilang kumapit sa patalim para hindi po matanggal sa Showtime. Naging palaisipan po tuloy ito sa mga netizens. Ano yung tinutukoy nila na kumapit sa patalim? Lalo pati hindi po nabanggit sa article yung sinasabing dahilan at ibig sabihin sa kumapit ang mga ito sa patalim. Sabi kasi dito sa article, Jugs at Teddy ibinahagi ang buhay rakista, artista at asawa. Isang rock at astig na hapon ang pinagsaluhan ng King of Talk na si Boy Abunda at ng rock duo ng hit noontime variety show na It's Showtime na sina Jugs Jugweta and Teddy Corpus ngayong April 25. Bago maging bahagi ng patok na variety show, nakilala muna ang dalawa sa pagiging bahagi ng rock band. Si Jog sa Itchy Worms at si Teddy sa Rocksteady. Dahil iba ito sa pag-host, inamin ng dalawa na naging challenge sa kanilang mapasabak sila sa It's Showtime. Sabi pa nila muntik na rin silang tanggalin sa show, pero naging matatag ang mga ito at kumapit sa patalim. Take note, naka-quotation po yan ha. Kumapit sa patalim. Talagang nilagyan po nila ng highlight. Ano kaya ang mga ibig sabihin nito? Alamin ang ibig sabihin ni na Jugs at Teddy tungkol dito. Gayun din ang kanilang buhay rakista, artista at asawa sa gallery na ito. Lakas makapambudol mga kadaver cats. Actually, binasa ko na po yung buong article nito and wala akong nakita tungkol sa kumapit sa patalim. Pero ayun nga, ano kaya ang dahilan bakit po gusto silang tanggalin dito sa Showtime? Or muntik na silang tanggalin. Samantala, inula naman po ito ng samot-saring reaksyon. Meron pong mga nakisimpatya, nagbigay ng kanilang mga opinions. At meron namang galit na galit sa GMA Network sapagkat, ayun nga, sinayang lang po yung kanilang oras pero hindi naman sinabi anong ibig sabihin ng kumapit sa patalim ang dalawa. Meron po tuloy na binabastos itong si Vice Ganda and sinasabi, alam niyo na kung saan po kumakapit daw yung dalawa or kumapit ang dalawa. Muli na namang nahatak ang pangalan po ni Vice Ganda mga kadarikans because dito sa hindi pa sabihin sa article ano yung ibig sabihin po nung kumapit sa patalim ng dalawa. Anyway, magbasa nga po tayo ng ilang komento. Mula po dito sa isang netizen, masakit talaga tanggalin kang host ng isang noontime show. The question, kaya bang ipaglaban ang kasama nilang co-host para hindi sila matanggal? Ang TVJ kasi pinaglaban nila ang mga kasama nila. To the point na nag-resign sila sa work nila as host sa Itbulaga. It is not easy struggle dahil kahit
yung management ng network, hindi sila tinulungan. Imagine that. Yes guys, hindi po basta-basta itong pinagdaanan ng TVJ. Kita nyo naman, mismo pong network, GMA7, hindi po sila tinulungan. Hindi man lamang po kinamusta. Ni ha, ni ho, wala po narinig ang TVJ mula po nung i-announce nila ang pagre-resign nila sa bagong management po ng Tape Inc. Maigi na lang po talaga ang TVJ is may market. Kaya naman talagang hindi po nagdalawang isip si MVP na talagang kausapin po ang TVJ. At ayun na nga, nagkaroon po sila ng deal. Kaya ang mga legit Americans very thankful din po sa TV5. Maigi pa nga daw po ang TV5. Nakamusta ang TVJ? Nilapitan. Namantala ang GMA Network, nasa kanila na yan. Bakit hindi po nila hinamusta man lang? And kung sa taping sila may kontrata, ano naman pong masama sa pangangamusta, di ba? If they really have concern sa TVJ. Tapos ngayon, ayaw nilang pakawalan si Bossing. Pumirma po ng kontrata si Bossing para sa kanyang 24/7 kasi napakataas ng ratings po ito. Anyway, sabi pa dito ng isa pong netizen, na mukhang nang kigil ata sa GMA Network kasi inaksaya lang yung kanyang oras. Huwag nyo nang basahin yung article, hindi rin naman sinabi kung ano yung kapit sa patalim na ginawa nila. Apaka-obob nang gumawa ng article nyo. May masabit lang para hindi matanggal sa trabaho. Ang sabi po kasi doon, basahin daw ang article. Para daw malaman ang buong detalye, basahin daw sa article. Anyway, truth. Iba naman ang sinabi at mukhang nagjo-joke lang din sila. So, ayun nga, Kadaver, sabi dito, totoo, hindi po sinabi yung tungkol sa kumapit sa patalim. At the same time, kung nagjo-joke sana yung dalawa, nilagyan na rin nila na pabirong sinabi. Diba, napakadali lang naman pong ilagay noon sa kanilang article, pabirong sinabi na kumapit sila sa patalim. Para naman hindi po umaasa yung mga nagbabasa ng kanila pong articles na meron po silang makukuhang impormasyon, lalo na talagang mainit pong pinag-uusapan ng Showtime at ang Itbulaga ngayon. Samantala, dumako naman tayo sa komento ng ating mga subscribers mula po kay Cesar Garcia, magandarang gabi, or Cesari O. Garcia. Wawawin, isang pangmasang show, tumutulong. Yes po, totoo yan. Kaya ang TV5 ay napakarami na pong programa na puro public service. Kay Idol Rafi Tulfo in action, napakalaking tulong po niyan sa mamamayan po natin. Grabe, hindi po natin may kakailan na kung wala po ito, malamang yung mga may hirap na atin pong kababayan, mawawala na po ng pag-asang ipaglaban yung kanila pong mga karapatan at kaso kasi wala pong malalapitan Ganon din ang Itbulaga, guys. Isa ring public service, napakarami pong natutulungan. Grabe, napakaluwag po ng bulsa ng TVJ basta pagdating po sa pagtulong. May mga scholars pa yan itong si Tito Sen and etc. Meron pang tapos madadagdag pa po itong Wawawin. Kaya naman talagang masasabi po natin TV5 ay home of public service. Sabi pa dito, ang Family Feud kasi puro celebrities ang naglalaro. Isa pa po ito. Ang dami pong nagko-call out na sana hindi lang po celebrities ang nagiging guest dito sa Family Feud. Sapagkat marami pong mas deserving ng perang napapanalunan. Yes, namimigay po sila sa mga charities, pero 20,000 lang naman. What if maka 100,000 po sila na jackpot, 200,000? Magkano na yung mapupunta sa charity? So, kung mga taong simple, may hirap po sana ang guest, di marami pong matutulungan. Dami pa nagko-call out niyan. And sinasabi nga na nagsusurvey na lamang din sila, bakit di na sila lumapit sa mga taong alam nila na deserving na maglaro doon at mabigyan ng papremyo.
Samantala, sabi naman dito, si Baste lang, tapos na silang lahat. Grabe nga yun. Nakakamiss po si Baste. Sana maging regular na po ulit siya dito sa Eat Bulaga. Well, inuuna po niya obviously ang kanya pong pag-aaral na wala naman pong masama. So, tayo pong lahat, ako kasama na po doon, ay nag-iintay ng pagbabalik po ni Baste sa Eat Bulaga. So, yun lang po ang ating update sa gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.